Welcome back sa ating episode na kung saan ay makakita kayo ng isang pangit na mangisda dito sa isla ng Boracay. Ito na naman tayo mga kasuper sa ating hanap buhay kahit umuulan, tuloy pa rin ang pangingisda natin kahit kasagsagan ng bagyong Inday. For today's video mga kasuper ay responde ulit tayo. Tutulong na naman tayo kasi sinundo kami sa tabi dahil nakakulong sila ng mga mamsa. Kaya kahit napakasungit ng panahon ay susuong tayo mga kasuper para makapag-responde kahit na ganito kasama yung panahon. Wala tayong magawa, ito yung hanap buhay natin mga kasuper. Dito na tayo sa spot kung saan nakakulong sila ng kalakitok or mamsa dito tawagin sa amin. Medyo kasagsagan pa ito ng bagyong Inday mga kasuper. Lambat ya ay, lambat. Lambat. Dahil postpone yung mga seasport dito ngayon sa isla ng Boracay ay walang biyahe, ayan o, halos nakapundo lang yung mga bangka. Okay, kami pundo din mangkla, matapid lang kami to. Kapatuan man ran itong lambator no. At bago nga pala tayo magsimula mga kasuper ay shout out muna kay Hanford San Jose ng Kaluya Antique. Shout out sa iyo kaibigan at yun, samahan nyo kami sa aming pangingisda. Let's go! At pagdating nga namin dito sa spot mga kasuper ay bumaba ako mga kasuper dahil iikutan ito ng lambat na lubid dahil nylon lang yung ginamit nila. Kaya palitan ng lubid at nang bumaba ako mga kasuper ay lumapit agad yung isda sa akin. Kaya hindi na ako nagdiretso dahil baka dumaan sa ilalim. Dahil habang pumapailalim ako, mas lalo silang lumalapit mga kasuper. Kaya nagpaitaas lang muna para lumayo sila kasi napakaamo na mga isda na ito mga kasuper. Habang doon ka sa ilalim at lalo kung hindi ka gumagalaw ay mas lalong lumalapit sila. Kaya nagpaitaas lang muna tayo para lumayo. Kapag gumalaw ka, lumalayo yan sila mga kasuper. At yun, tuloy pa rin ang pag-ikot mga kasuper. Ginawa namin ay 2 ikot para sigurado at kung mayroong mga makawala at kung sakali na bumangga mamaya ay mayroon tayong reserva sa labas mga kasuper. Dahil minsan kasi pag sumabay yung isda sa pagbangga mga kasuper ay may posibilidad na aangatin nila yung lambat at dadaan sa ilalim, lalo na hindi ito halos sa kabatuhan kundi halos buhangin. Kaya pag bumangga sila sa part na buhangin ay may posibilidad na aangatin nila yung lambat. Grabe, kusang lumalapit talaga. Kapag may pana ka nito kahit maiksi lang mga kasuper ay talagang makakapana ka. Ganito pala kapag ganitong klaseng isda mga kasuper ay kapag mag-ambush ka ay talagang lalapit sila. Ang saya talaga tingnan mga kasuper. Pagkatapos nito mga kasuper na paikutan namin ang pangalawang ikot ay hihilahin namin itong lambat para mas lalong lumiit kasi hindi natin ito mabigla. Good size na rin ito mga kasuper. Ang mamsa na ito umaabot din ito ng 1.5 kilos yung isa, yung pinakamalaki. Tapos yung pinakamaliit naman ay nasa 7 grams at kalahating kilo. At yung spot natin mga kasuper ay dito po ito sa beach dito sa isla ng Boracay sa may part ng Bulabog. Mababaw lang ito mga kasuper, nasa 12 meters lang siguro ito. Grabe, kahit masama yung panahon ay tuloy pa rin ang pangisda namin mga kasuper. Malakas din ang hangin nitong oras na ito dahil sa bagyong Inday at grabe ang buhos ng ulan. Madilim yung paligid, halos pag dumaan yung ulan ay wala kaming makita mga kasuper. Kahit malapit kami sa isla ng Boracay talagang madilim, kaya mabuti na lang at walang activities ngayong araw. Kung nagkataon ay pwede tayong madaanan ng mga speedboat at mga bangka dito, mga nag-island hopping at saka yung mga sea sport. Kaya safe tayo sa araw na ito mga kasuper. Ang nakakatakot lang
ay pabugso-bugso yung malalakas na hangin mga kasuper. Kaya doon sa tabi sa may bulabog mga kasuper ay parang nilipat yung bangka na dati nakapwesto ay ibang pwesto na, kasi tinangay siya ng buhawi at saka yung red coral na bangka, ang kanyang bubong ay nasira dahil sa lakas ng hangin. Nakakatakot mga kasuper, kahit hindi sentro yung bagyong Inday dito sa amin ay ramdam namin yung malakas na hangin at malalakas na ulan. Kaya God is good, blessed pa rin kami sa araw na ito na inilayo kami sa kapamakan. Kahit malakas yung hangin at ulan ay patuloy pa rin kaming nangingisda at nablisingan kami sa araw na ito. At yun mga kasuper, at tuloy pa rin tayo sa pag-ikot na lambat. Bali, dalawang ikot ito mga kasuper para masigurado kung mayroong mga makawala sa loob at lumabas man ay mayroon siyang reserbang lambat sa likod. At ito at sumisid tayo para bantayan natin yung isda na hindi tumaan sa ilalim, kasi medyo masikip na ito mga kasuper. Kapag wala ditong bantay, baka dadaan ito sa ilalim ng lambat. Ayan o, sumisid si Kuya Adrian para bantayan at abangan din sa may part na yan, kasi dyan yung lambat na hindi pa nakalapat, kaya sinisid niya tapos nilapat para sigurado na hindi makawala. At kung makalapat na yan ay wala nang problema mga kasuper, sigurado na ito. Basaran. Babo no? Ha? Babo. Mga 300 bilog. Doisot lang kina. Doisot lang kina. Babo tayo no? At yun mga kasuper, at sa pagkataon na ito kasi sumisid kami para ilipat namin yung lambat dito sa may buhangin, kasi mahirap natin angatin yung lambat dito mamaya kapag ay nasa kabatuhan. Kaya ang ginawa namin, sabay-sabay kami na sumisid para hilahin namin at ilagay namin sa buhanginan yung lambat. Mas madali kasi natin ito hihilahin mamaya. Kapag sumikip na, hihilahin na natin pa itaas. Hindi man ito perfect na idea mga kasuper, dahil hindi natin sure na walang makawala gawa ng mayroon kasing mga butas din yung lambat. So isa yan sa mga dahilan na talagang makawala yung ibang isda dahil sa butas. Kung bunuan sana yung gagamitin natin, sigurado ito na wala itong kawala lahat. Kaso nga lang ay kaunti lang kasi, at saka naghahabol tayo ng oras, kaya ito lang yung style na gawin natin. Ito yung paraan lang na ginagamit namin dati kapag wala kaming bunuan. Yung lambat lang tapos tinatalian namin na para bagang ginagawa namin ay mayroon siyang bulsa-bulsa. Okay din sana ito mga kasuper, kaso nga lang sakto lang kasi yung tayo ng lambat sa tubig, kaya walang allowance. Kaya abang lang ng kunti mga kasuper para maipakita ko sa inyo kung ano yung idea na gagawin natin mamaya. Grabe talaga, nalibang talaga ako sa mga isda na ito. Ayan o, nung sumisid ako mga kasuper ay lumalapit talaga. Kahit na maiksi lang yung pana natin ito talagang makakapana ka nito, kasi sobrang lapit nila. Halos mga 1 metro lang yung pagitan nila sa akin yan mga kasuper, pero yung iba medyo malayo. Ayan o, ang saya talaga nila tingnan. Kung pwede nga lang na dito lang tayo sa ilalim kung makahinga tayo dito, masarap sana makipaglaro sa mga isda na ito mga kasuper. Kaso nga lang hindi tayo gaya nila na humihinga sa ilalim, kaya angat muna tayo, mag-ipon ulit ng hangin. May mga dog sa ano? Gipeton. At yun mga kasuper, at sumisid uli ako. At pagdating ko dito sa ilalim mga kasuper ay nagsilpi-silpi ako, habang yung mga kasama ko ay nagabatak pa sila ng lambat. Ayan o, grabe, malapit talaga sila sa akin mga kasuper. Parang kulang lang ako sa pansin nito kanina ba ako sisid ng sisid para magtingin ng isda, pero ito hindi makatiis. Ayan, silpi ulit.
Kaya samahan niyo ko mga kasupir sa pag-selfie sa isda na ito. Kaya sa ating mga silent viewers at sa ating mga subscribers, maraming salamat sa patuloy nyo panonood at shoutout sa inyong lahat. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa mga video gaya nito na aking i-upload. Pindutin nyo lang po ang notification bell at siguradong lagi ninyong makikita ang video na gaya nito mga kasupir. Kaya ano pang hinihintay? Mag-subscribe na! Atau mau takon? Dia kan? Baru jalan kita kaya. Matak dan doble rusing to. Ya. Sambul to lang ito. Oh. Ya kan? Sa ito. Ya. At yun mga kasupir, at sumisid tayong muli para hilahin yung lambat kasi walang allowance mga kasupir sa paggawa natin ng puyo-puyo or temporary na bunuan. Kaya yung ginawa namin ay naghila kami para mayroong allowance sa paggawa mamaya. Ayan o, grabing hilahan mga kasupir. At isa rin sa purpose na yan sa paghila natin ay mailagay din natin sa buhanginan. Kasi kapag sa kabatuhan natin inilagay dito ay mahirap at saka siyempre sumasabit sa mga bato, hindi tayo makapaghila ng diretso. Kaya dapat sa buhangin siya para paghahila natin ng lambat pa itaas ay dire-diretso na, wala nang sabit. Pero kung bunuan na ito, yung nakaplastar mga kasupir, ay hindi ito ganito ka trabahoso. Kapag naplastar na kasi natin yung bunuan ay kaunting hila ng lambat ay pagdating na doon sa may pintuan gaya nito, medyo masikip na, ay aangat na lang tayo. At yun mga kasupir, at ito nga pala yung idea natin. Ito, tinatali yan, kinakapit natin yan para kasi parang bulsa-bulsa yan eh. Ayan o, tinatali ni Kuya Adrian, dalawa kami. Siguro mga 5 dipa na tali yan ay okay na yan. Pagkatapos i-plaster ay dyan natin ipapasok yung isda. Hindi lang kasi ito perfect mga kasupir, gawa ng hindi siya malapad, hindi gaya ng bunuan, ay medyo malapad at saka mahaba din. Kasi ito medyo masikip ito dahil eksakto lang talaga yung taas niya sa lalim ng tubig. Okay na sana kung mas mataas pa yung lambat, o di kaya yung mababaw lang, halimbawa mga 3 dipa or 4 ay talagang okay na ito. Pero ayos lang mga kasupir, pagtyagaan na lang natin kasi mahuhuli din siya kahit papaano. Magawan din namin ito ng paraan. At yun, at sumisid tayo. Ito yung unahin natin mga kasupir, hihilahin natin ito paliit ng paliit. At dahil eksakto lang yung lambat sa lalim ng tubig ay kailangan natin lagyan ng bato para hindi siya umangat. Kapag kasi mayroong isda na bumangga dito at wala tayong bato na ilagay or pabigat, may posibilidad ito mga kasupir na aangatin niya ang lambat. Pagkatapos baka yung ibang isda ay pwedeng dumaan sa ilalim. Kasi kapag yung isda mga kasupir ay sabay-sabay silang bumangga at hindi nakasabit yung lambat gaya nito buhanginan, ay sigurado na mayroon talagang makawala. Kaya yung idea natin ay lalagyan natin ng pabigat para sigurado na hindi sila makawala. Matadlong dapat yan ngayon. Lisaw din han. Tiyo bunda yan. At ito, at sumisid tayo muli mga kasupir. At ito yung nilagay natin na bato. Malapit na ito mga kasupir, ilang sisid na natin ay didikit na ito sa kabilaan. Kapag dumikit na yan at saka pwede na natin na angatin,
o hilahin pa itaas ay hihilahin natin. Ayan o, mayroon na nga huli yung lambat. Buti na lang at kaunti lang ang nagbangga, kasi kapag sumabayan sila lahat mga kasupir ay talagang may pwersa yan, kaya nilang angatin yung lambat. Kahit na isang dipa o dalawang dipa yan na angatin nila ay talagang dadaan yung isda sa ilalim. Pags, buka pags. Susunod kami. Yeah. Yeah. At ito mga kasupir, at sabay-sabay kami sumisid at ididikit namin ito ang magkabilang lambat. Pagkatapos ay diretso na namin ito hilahin pa itaas mga kasupir. Ayan o, hilahin natin yan papunta doon sa kabila, ididikit natin yan, kasi doon sa unahan mga kasupir, yun yung tinali natin kanina na parang may bulsa-bulsa yan. So dito lang yung open, ayan o. Tapos doon banda yan mga kasupir, dahil dinikit natin at tinali natin ay para na yung bulsa-bulsa. At ito yung hinihila natin, yan, ito yung nakabukas. So dapat yan, hindi natin yan bitiwan. Kaya yung gagawin natin ay palit-palit lang yung mga tao, kasi kapag mayroong umahon ay mayroong sisisid para hilahin yung lambat. At yun nga mga kasupir, at successful nga yung idea natin. Ngunit mayroon din ng mga nakawala gawa ng may butas itong lambat na ito, maraming butas, kaya yung nakalabas sa butas ay dyan pa rin sa loob dahil mayroong lambat. Kaya yung ginawa namin ay pinana lang namin mga kasupir, hindi na namin ginamitan ng lambat. Ayun o, ang dami talaga sa loob. Estimate natin dito mga kasupir ay nasa 100 kilos, pero lumagpas ito mga kasupir. Nasa 250 din yung presyo dito sa amin sa puno. Bali siguro kung sa mga palengke na ito ay umaabot dito ng 380 or 350 per kilo, kasi isa din ito sa mga special na isda dito sa isla ng Boracay. Grabe, pinagpala talaga ang araw na ito. Akalain mo mga kasupir, naghahanap lang daw sila ng mga shell gaya ng pasyak kung tawagin dito sa amin, at ito yung nasa lubong nila habang sila lumalangoy. Kaya pinaikutan nila ng lambat. Buti na lang at naabutan pa, kasi mabilis daw papunta sa laot. Mahirap kasi itong bantayan mga kasupir, minsan-minsan lang ito lumulutang kung kumakain ng mga dilis, at kung sakali man na lumutang ay hindi tumatagal. Hindi gaya ng tulingan kapag yan ay lumulutang sila at humahabol ng dilis ay talagang paulit-ulit. Hindi gaya nito, kapag lutang na sila tapos kumakain ng mga maliliit na isda ay mga ilang minuto bago ito lumabas ulit. Minsan lang tayo makakahuli nito, kasi talagang tiyaga lang makakuan sa isda na ito. Halimbawa sa umaga, wala pang araw, lumalabas nito mga kasupir. Pagkatapos mga alanganin na oras, lumalabas din dito. At yung mga kasupir, at patuloy tayong humihila. Yung ginawa natin, diniritso lang natin ito sa paghila at ikarga sa bangka, kasi nga maraming butas mga kasupir, marami talagang nakawala. Kaya diretso lang natin hila imbis na kukunin natin ito isa-isa para hindi na tayo mahirapan mamaya. Ito na lang yung ginawa namin, kasi dami talagang butas at yun, parang hindi kayanin ng mga kasama natin. Kaya mo yan. Sige na. Ayan, tulo na to. Isa. Diba? Tatlo. Isa. Diba? Ay. Isa. Diba? Kaya daw.
Okay. Iba. Isa. Ay, isa. Dua. Ay, tatlo. Isa. Dua. Ay, hey. Iba. Kayas kuret. Kayas kuret. O, isa. Dua. Ay, hey. At pagkatapos nga namin na may akyat isda mga kasupir ay namana ako. Kasi meron pang natira dahil na lumusot sa mga butas mga kasupir. At ito, sumisid ako at siyempre pipili tayo ng mas malaki at yung mas mahina. Kasi yung ibang isda na ito mga kasupir ay nakabangga na ito sa lambat. Dahil maiksi yung pana natin, piliin natin yung malaki at medyo mahina. At ito, ayun, medyo napababa yung patama natin mga kasupir, gawa ng medyo malayo ng konti dahil maiksi lang yung pana natin, kaya sa may bandang ilalim siya na tamaan. Pero ayos na rin ito mga kasupir dahil umabot rin ito ng mahigit 1 kilo, kaya sigurado na yung 300 natin mga kasupir. Kung hindi lang sana nalamigan yung mga kasama ko at dahil pagod na rin sila kasi grabe yung ulan na dumaan at hangin dito sa spot na ito mga kasupir, kaya yung ginawa namin imbis na gagamitan namin ng lambat ay pinapana na namin para kahit hindi naubos or hindi siya maubos ay at least meron kaming makukuha. Kasi pagkatapos nito mga kasupir ay magabatak pa kami ng lambat. Mayroon pa kasi itong lambat at yung lambat na ito ay mga lubid, medyo mabigat ito, at yung mga kasama namin ay nauna na sila, nag-deliver na sila ng isda at kaunti lang kami rito, kaya hindi na namin ito ginamitan ng lambat. At yun, at sumisid muli tayo mga kasupir para humabol tayo sa mga isda na ito at papanain, kasi hindi kami nag-ambush yung ginawa namin, hinahabulan namin tapos pinapadikit namin doon sa may bandang lambat para makorner at madali natin mapana. Ayan o, mayroon tayong nakita na isa na medyo mabagal, kaya ayun, tinamaan ulit. Dagdag ito sa ating extra income, kasi yung nahuli natin kanina mga kasupir ay kumbaga ay salimpusa lang kami, kaya mas mabuti itong mamana tayo dahil ito yung sure na sarili natin. Kasi yung kanina ay parang bibigyan lang kami ng konswelo doon dahil tumulong na kami at hindi kami ang nakakulong, kaya malaking bagay ito, dagdag sa kita natin. At medyo malaki na rin ito mga kasupir, siguro mga nasa 8 grams ito. So magiging 2 kilo na yung isda natin sa pangalawang pana natin, dahil yung una mahigit 1 kilo yun. So sure ball na ito mga kasupir yung 500 natin sa 2 isda na ito, dahil 250 yung kilo na kuha sa amin ng namamakyaw dito. At yun, at magkasauli tayo ng ating pana. At mayroon tayong nakita, medyo maliit pero ayos na rin ito, mga 6 grams. Ayun o, sa pool din mga kasupir, kaya dagdag ulit pangatlong isda natin. Kasi yung iba hindi natin nasama sa video, ito lang yung nasama natin dahil akala natin naka-open yung camera natin, yun pala hindi pala. At ito sa video ay pangatlong isda, pero nasa 5 na yung tama natin dito mga kasupir, 2 yung hindi natin nakuna ng video. At ito mga kasupir, umulan ulit, grabe, sobrang lakas talaga ng ulan at hangin sa time na ito mga kasupir. Kaya yung sinabi ko kanina na mayroong bangka na talagang inangat ng buhawi at saka yung flatboat ng double body ng red coral ay nasira yung bubong niya. Ito na yun mga kasupir, yung time na yun na sobrang lakas talaga ng hangin na ito at ulan. Parang wala tayong makita na lugar kundi yung kasama natin ng mga bangka at saka mga bangka na nakapundo dito at saka mga yate. At yun, at sumisid tayo mga kasupir at humanap tayo dahil yung iba bumangga sa lambat, kaya kakaunti na lang ang natira. At yun,
Diyan pala si kuya mga kasupir, siya pala ang naghahabol niyan ng isda na yan. Kaya hindi ko na pinana. Buti na lang mayroon tayong nakita na isa. At yun, gumewang-giwang lang mga kasupir. Parang napababa ulit yung tama natin. Kasi medyo mabilis na yung isda kahit may lambat. Siguro alam nila na papanain sila. Ayun, at pangapat na isda sa video natin mga kasupir. Maliban sa hindi natin na kuna ng video kanina, ito yung pangapat. Bali pang anim na ito mga kasupir. Ayan oh, lahat-lahat. Kasi dalawa yung hindi natin nakuna ng video. Malaki na rin ito mga kasupir. Nasa 9 grams din ito. Kaya malaking bagay na idagdag sa pagbinta natin mamaya. At yun, nakita ko si Budong. Dinakma ko yung puwet niya at nabigla siya. Akala niya pating. Laking gulat niya talaga mga kasupir, kasi lilipat siya doon sa bangka namin na sinasakyan namin kanina. At ito mga kasupir, at pagkatapos na natin na mamana ay tutulong na tayo sa pagbatak ng lambat. At ito yung huli natin. Nasa 10 piraso din pala mga kasupir, kasi nga hindi nga natin nabidyohan lahat yung pagkapana natin. Kaya umabot din ito mga kasupir ng mahigit 5 kilo at nakabinta ako nito at naka-income ako nito mga kasupir ng nasa 1 to 50. Kaya sold na yung isang araw natin, yung allowance at pangbigas. Maraming salamat sa biyaya na nakaloob sa atin ngayong araw mga kasupir. At ito, at magsimula na tayo mga batak mga kasupir. Bali habang namamana ako kanina nagsisimula na pala sila. At ito yung isda mga kasupir, puno talaga yung unahan. Kaya nag-estimate tayo ng 100, pero 100 kilo, pero mahigit ito 100 mga kasupir. Malalaki na rin at masasarap itong klaseng isda. Kaya pagkatapos namin na maibatak itong lambat mga kasupir ay uuwi na rin kami, dahil napakalakas talaga ng ulan at halos hindi natin makita yung lugar kahit palapit kami sa isla ng Boracay. At yun, mayroon tayong nahugot mga kasupir na mayroon palang tuloy dito sa laot banda, kaya hinugot natin. Ang ganda talaga tingnan ng mga isda kapag sariwa mga kasupir. Ayan o, gumagalaw pa. Bago lang siguro ito nakabangga sa lambat. Grabe talaga mga kasupir, parang hindi gumagalaw yung mga kasamahan ko gawa ng grabing ulan at saka hangin. Mas maganda pa nga dito ka sa tubig lumalangoy, parang hindi ka makaramdam ng lamig, pero pag sa taas ka sigurado na grabing lamig yung maramdaman natin. At ito, sumisid tayo mga kasupir at kinuha natin yung sabit, kasi pag hindi natin ito sinisid at hihilahin lang sa itaas mga kasupir ay marami talagang masisira na corals dito sa ilalim. Kaya kailangan pag ganitong klaseng lambat ay dapat mayroong sumisisid at dahan-dahan na kukunin yung sabit sa mga bato, dahil mayroong mga corals na maliliit na pwedeng masira. Kaya mas safe ito mga kasupir kapag mayroong talagang sumisisid. Medyo matagalan pa tayo nito mga kasupir, gawa ng inabutan tayo ng agos at siyempre itong malakas na hangin, kaya nga hindi namin mahila yung bangka mga kasupir. Yung ginawa namin ay linagyan namin ng angkla para hindi siya gumalaw, dahil kapag hinila natin ay talagang hindi kayanin. At ito, pumunta muna ako sa bangka para ihatid ko yung isda, dahil nakasabit ito sa lambat na binabatak namin, kaya medyo nakasagabal ito. At yun, si Budong yung kasama natin, dahil malakas ang ulan, nagtatago yan sa likod ng sa may makina banda para hindi siya malamigan. At patuloy pa rin kami mga kasupir nagbatak, dahil halos mga 3 paldo pa yung hihilahin naming lambat, dahil sa
malakas yung hangin, malakas din yung agos mga kasuper, kaya hindi natin madali-dali na hilahin, kaya matagalan pa tayo ng mga ilang minuto bago makauwi nito mga kasuper. Kaya abang lang tayo mamaya kung ilang kilo yung huli natin, kaya update lang tayo mamaya uwi natin kung ilang kilo yung huli natin. Patuloy lang tayo sa pagbabatak mga kasuper. Lamig talaga. Mabuti pa na dito lang tayo sa tubig. Kisa doon sa itaas. Lamig talaga. Parang ice. Bayan na nay. Bayan taparan. Mga ito manay. Listo ba? Bakla niyo ron. Berat tuh. Berat. Masangit ran. Yan. Tapos na tayo. Makawin tayo. Ito yung uli mga kasuper. Grabe puno. Puno ang unahan. Kapit pa. Okay. At yun mga kasuper, at tapos na rin tayo magbatak. Ayan o. At tayo uuwi na. Maraming salamat talaga at safe tayo sa araw na ito kahit malakas yung hangin at malakas yung ulan, ay bless pa rin tayo. At yun, at uuwi na tayo mga kasuper. Grabe talaga ang ulan, malakas, masakit pag tumama sa katawan natin. Ayan o, ang dilim ng paligid natin. Kahit na malapit kami dito sa isla ng Boracay ay parang hindi natin makita yung lugar natin. So yung binabasihan natin ngayon mga kasuper ay yung hangin lang talaga kung saan ang galing. Kaya madali natin matrace kung saan tayo papunta, kung saan banda yung sa amin na lugar, doon sa may Tambisaan. Maliban lang nito mga kasuper kung palipat-lipat yung hangin. Kaya delikado pala mga kasuper kapag magbiyahe ka ganitong panahon. Maliban lang kung mayroon tayong kumpas at saka GPS, madali natin makikita yung pupuntahan natin. At yun, at nakita na namin sila kuya at si Bayaw Mark. Hinila niya yung isang bangka kasi nga hindi umandar. Mabuti na lang at lumiwanag ng kaunti at malapit na kami sa kanila, kaya nakikita namin sila. At yun mga kasuper, at update tayo pagdating natin doon sa tabi kasi palubat na tayo mga kasuper. Sakit sa likod. Yan. Sakit. Sakit sa lawas. Yun, at dito na tayo mga kasuper. Ngunit palubat na tayo. Ilang percent na lang yung camera natin. Grabe, ulan pa rin. Ay siguro 100 kilo to. Mga 150 no? 150? Oo. Malaki. Iba-ibang klase ito mga kasuper na mga mamsa. Ayan o. Iba din ito. Bali mga 3 klase. Ito. Ayan. At yun mga kasuper, at ilalagay na natin ito sa inner para dadalhin doon sa tabi at titimbangin natin. Ngunit baka hindi tayo makapag-video na habang tinitimbang dahil malubat na yung cam natin mga kasuper. Kaya kung ano lang ang maabutan dito mamaya ay yun lang talaga yung
kuna natin ng video. Pampano? Bang pampano? Kuna. Tatlo dito. Oh, pwede man. Just neng ay. Just neng ay. Just neng. Din mo ako. At yun mga kasuper, at dahil lubat na nga tayo, ay hindi tayo nakapag-video habang tinitimbang yung isda. Sa ating mga silent viewers at sa ating mga subscribers, maraming salamat sa patuloy niyong panonood at suporta sa aking vlog. At ako'y magpapaalam na. God bless you all and see you next video. Bye bye.